Ang basag na plorera, may mga piraso ng puting porselana na nagkalat sa marmon na sahig, ay parang pagsabog sa katahimikan ng mansyon. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang pinupulot ang bawat piraso. Hindi ang pagbagsak ng plorera ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, kundi ang mainit na hininga sa kanyang batok at ang bulong na sumusunod. Ayos ka lang, Luna. Napapikit siya. Ang tinig ni Gabriel. Ang bawat salita niya ay parang himig na nagpapagaan ng anumang bigat na dala niya. Ngunit alam niya, ang himig na iyon ay isang lihim na kailangan niyang ingatan, mas masikip pa kaysa sa salamin na plorera. Bumangon siya, ipinilit na maging kalmado ang tinig. Ayos lang po, Sir Gabriel. Pasensya na po, ako na po ang bahala. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang likod. Ramdam niya ang init, kahit sa manipis na tela ng kanyang uniforme. Alam ni Gabriel ang epekto ng bawat sulyap at bawat hipo. Pero paano ba hindi, gayong ilang taon na silang nagtatago? Ilang taon nang ang kanilang mundo ay nasa pagitan ng mga pader ng mansyon na ito, kung saan ang isang kasambahay at ang anak ng amo ay hindi dapat magkaroon ng ganitong uri ng koneksyon. Hayaan mo na, ako na ang tutulong. Baka masugatan ka pa, anya, at yumuko upang damputin ang ilang piraso ng porselana. Nakita ni Luna ang kanyang kamay, malaki at malakas, kumpara sa kanyang palad na halos kasing laki lang ng piraso ng basag na plorera. Naramdaman niya ang kaba, ang takot na baka may dumating. Si Doña Consuelo, ang ina ni Gabriel, ay parang multo sa bawat sulok ng bahay. Ang kanyang presensya ay mabigat, laging nagmamasid, laging naghihintay ng pagkakamali. Sige na, Sir Gabriel. Baka makita pa kayo ni Madam, pakiusap ni Luna, hindi tinitingnan ang binata. Alam niyang kung titingnan niya ito, bibigay siya. Tumayo si Gabriel. At ano naman? Bakit, masama bang tumulong sa'yo, may pilyong iti sa kanyang labi? O baka ayaw mo lang akong kasama? Umiling si Luna. Paano niya sasabihin na ang pagiging kasama niya ay ang pinakamasarap at pinakamasakit na bagay sa kanyang buhay? Ang pag-ibig niya kay Gabriel ay parang nagnanakaw ng kanyang mga gabi, ng kanyang mga iniisip at ng kanyang kinabukasan. Hindi po sa ganun, sir. Alam niyo naman po ang sitwasyon. Ang sitwasyon. Iyon ang salitang laging ginagamit nila upang takpan ang katotohanan. Ang sitwasyon kung saan si Gabriel ay ang nagmamay-ari ng lahat, at siya naman ay may-ari lamang ng kanyang uniforme at ilang personal na gamit sa maliit na silid sa likod ng mansyon. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Gabriel. Alam ko. Kaya nga, huwag kang mag-alala. Laging may paraan. Ang mga salitang iyon ay parang pangako, o baka, isang pangarap na pilit niyang pinanghahawakan. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Gabriel, iniwan si Luna na maihalo-halong damdamin. Pag-asa, takot, at ang matamis na kirot ng pag-ibig na ipinagbabawal. Kinabukasan, habang naglilinis ng opisina ni Doña Consuelo, narinig ni Luna ang isang pag-uusap. Nakabukas ang pinto, at malinaw niyang narinig ang boses ni Doña Consuelo na may kausap sa telepono. Kailangan nating bilisan ang kasunduan. Ang negosyo ni Gian de la Cruz, malaking tulong sa atin. At ang anak niya, si Celeste, perpekto para kay Gabriel. Nahulog ang duspan sa kamay ni Luna. Kumalabog ito, at sa kabila ng tunog, parang huminto ang mundo niya. Kasal. Gabriel. Celeste. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak sa kanyang puso. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya dapat makinig, hindi siya dapat mag-react. Ngunit ang bawat pulso sa kanyang ugat ay sumisigaw ng sakit. Patuloy ang boses ni Doña Consuelo, kailangang matuloy ito. Ayokong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangang magpakasal si Gabriel kay Celeste para sa kapakanan ng pamilya at ng negosyo natin. Naramdaman ni Luna ang lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Parang may pumilipit sa kanyang bituka. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang lihim na pag-ibig, lahat ay unti-unting naglalaho. Ang pangako ni Gabriel na laging may paraan ay parang bula na pumutok sa hangin. Naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ang kaba, ang takot, ang sakit, lahat ay bumalot sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi. Ang mga salita ni Doña Consuelo ay umalinggaw sa isip ni Luna. Kasal.
Gabriel. Celeste. Paulit-ulit, parang sirang plaka, habang pilit niyang tinatapos ang kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mekanikal, nagpupunas ng alikabok, nag-aayos ng mga unan, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Parang bumalik siya sa probinsya, sa mga araw na ang kanyang mga pangarap ay simple lamang, ang makatulong sa pamilya, ang magkaroon ng sariling bahay. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang puso ay magiging bihag ng isang pag-ibig na alam niyang ipinagbabawal. Pagtapos ng trabaho, dumiretso si Luna sa kanyang maliit na silid. Agad niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at sinimulang i-search ang pangalang Celeste de la Cruz. Kinabahan siya sa bawat pag-type ng letra. Ilang sandali, lumabas ang resulta, isang maganda, sopistikadong babae na mailarawan sa tabi ni Gabriel sa isang socialite event. Nakangiti si Celeste, nakakapit sa braso ni Gabriel, na tila wala itong pagtutol. Parang tumigil ang paghinga ni Luna. Ang sakit ay kumalat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga ugat. Ito ba ang katotohanan? Ang babaeng ito, ang karibal niya, ang magmamay-ari sa puso at kinabukasan ng lalaking mahal niya. Kinabukasan, pilit na iniiwasan ni Luna si Gabriel. Nagtatago siya sa kusina, sa labahan, sa anumang sulok ng mansyon na makapaglalayo sa kanya sa binata. Ngunit tila sinusundan siya ng anino ni Gabriel. Sa bawat pagpihit niya, nandoon siya. Isang hapon, habang nagdidilig si Luna sa hardin, naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa likod niya. Hindi siya umimik. Hinintay niya ang mga salitang alam niyang darating. Luna, kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Gabriel. Humarap si Luna, ngunit hindi tiningnan ang kanyang mga mata. Sir Gabriel, wala po tayong dapat pag-usapan. May trabaho po ako. Lumapit si Gabriel at marahan niyang hinawakan ang braso ni Luna. Alam kong narinig mo. Alam kong naguguluhan ka. Sa wakas, napatingin si Luna sa kanya. Nakita niya ang pagkabahala sa mga mata ni Gabriel, ngunit nakita rin niya ang desisyon sa mga iyon. Totoo po ba, Sir Gabriel? Ipagkakasundo po kayo kay Miss Celeste. Hindi agad sumagot si Gabriel. Bumuntong hininga siya. Luna. Pinipilit ako ni Mama. Pero hindi ko gusto. Hindi ko mahal si Celeste. Ang mga salitang hindi ko mahal si Celeste ay nagbigay ng maliit na spark ng pag-asa sa puso ni Luna, ngunit agad itong namatay sa susunod na tanong. Pero Sir Gabriel, ano ang gagawin ninyo? Susundin ninyo ang gusto ng mama ninyo. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Hindi, Luna. Hindi ako papayag. Mahal kita, Luna. Alam mo yan. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Ang bawat salita niya ay naghatid ng kilig, ngunit may kasama ring matinding pangamba. Sapat ba ang pagmamahal niya para harapin ang kapangyarihan ni Doña Consuelo? Niyakap ni Gabriel si Luna ng mahigpit. Luna, maniwala ka sa akin. Hahanap ako ng paraan. Hindi ko kayang mawala ka. Sa mga bisig ni Gabriel, naramdaman ni Luna ang init at seguridad, ngunit sa kabila nito, may bahagi sa kanya ang nagdududa. Gaano ba kalakas ang pag-ibig ni Gabriel laban sa kagustuhan ng kanyang ina? Alam niya ang lakas ng kapit ni Doña Consuelo sa kanyang anak, at ang pagmamahal niya sa kanya ay parang isang marupok na barko na nasa gitna ng malakas na bagyo. Naramdaman niya ang sarili niyang katawan na tila may kakaiba. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo at minsan ay nagduduwal sa umaga. Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang mga sintomas, sinasabing stress lamang ito sa mga pangyayari. Ngunit sa tuwing bumabangon siya at nakakaramdam ng pagkahilo, hindi maiiwasan ang hinala. Hindi kaya? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Isang araw, habang pauwi na si Luna mula sa pamamalengke, nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Aling Nena, na nurse sa isang maliit na klinika sa bayan. Luna, ang payat mo yata. May sakit ka ba? Tanong ni Aling Nena, na may pag-aalala sa tinig. Nakangiti si Luna, pilit na tinatago ang kanyang nararamdaman. Wala naman po, Aling Nena. Siguro pagod lang. Kung ganon, bakit hindi ka magpatingin sa amin? Saglit lang yan, aya ni Aling Nena. Libre ka naman ngayon, di ba? Nag-aalangan si Luna. Ngunit ang pagdududa sa kanyang isip ay mas malakas kaysa sa takot. Kailangan niyang malaman. Sige po, Aling Nena. Salamat po.
Nang makarating sila sa klinika, agad na kinonsulta ni Aling Nena si Luna. Matapos ang ilang pagsusuri, bumalik si Aling Nena na may ngiti sa kanyang labi, ngunit may halong pagkabahala. Luna! Congratulations! Buntis ka! Parang tumigil ang mundo ni Luna. Buntis! Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy si Aling Nena. At hindi lang isa, anak. Triplets! Nalaglag ang panga ni Luna. Triplets! 3 buhay sa kanyang sinapupunan. 3 buhay na bunga ng isang lihim na pag-ibig. Ang pagkabigla ay napalitan ng takot. Paano? Paano niya sasabihin kay Gabriel? Paano niya haharapin si Doña Consuelo? Habang nakaupo si Luna sa waiting area, nakatulala pa rin sa balita, biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya si Doña Consuelo, nakasuot ng elegante nitong dress, may kausap sa telepono. Kailangan na nating tapusin ang kasunduang ito agad-agad. Malaki ang mawawala sa atin kung hindi matutuloy. Ang importante, mapanatili ang pangalan at posisyon ng pamilya Hidalgo. Narinig ni Luna ang bawat salita, malinaw na malinaw. Kasunduan. Posisyon. Pangalan. Nagkasabay ang pagdating ng balita ng kanyang pagbubuntis at ang pagpilit sa kasal ni Gabriel. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ngayon, mas lalong malinaw ang lahat. Ang mga salitang triplets ay paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Luna. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 bata. 3 buhay na umaasa sa kanya, bunga ng pag-ibig na kailangan niyang itago. Ang takot na naramdaman niya sa narinig niya mula kay Doña Consuelo ay doble na ngayon. Paano niya itatago ang pagbubuntis na ito? At paano niya sasabihin kay Gabriel ang katotohanan na hindi lang isa, kundi 3 puso ang tumitibok sa kanyang sinapupunan? Pag-uwi niya sa mansyon, pilit niyang inayos ang sarili. Naghugas siya ng mukha, pinunasan ang mga luha. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang mga anak. Para sa sarili niya. Ngunit sa bawat paglingon niya, parang nakikita niya ang galit na mukha ni Doña Consuelo, at ang pagkadismaya ni Gabriel kung sakaling hindi nito matupad ang pangako. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mahirap ang pagtatago ni Luna. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo sa umaga. Ang kanyang tiyan ay dahan-dahang lumalaki, bagaman pilit niyang tinatakpan ng maluwag na uniforme. Napansin din niya ang pagbabago sa kanyang panlasa. Ang dating paborito niyang pagkain ay ngayon ay nakakadiri na. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Luna, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Kinailangan niyang kapitan ang lamesa para hindi matumba. Nakita siya ni Aling Marta, ang matandang kusinera, na may pag-aalala sa mukha. Ay Luna, apo, ayos ka lang ba? Ang putla mo. Lumapit si Aling Marta at hinawakan ang noo ni Luna. Nilalagnat ka ba? Pinilit ni Luna na ngumiti. Hindi po, Aling Marta. Siguro po pagod lang talaga ako. Pagod? Mukha kang sinasabunutan, apo. Baka kailangan mo nang magpahinga. Sige na, ako na ang bahala rito. Sa likod ng kabaitan ni Aling Marta, naramdaman ni Luna ang pagkabahala. Hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang sikreto. Hindi pa. Hindi pa niya alam kung paano. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya Hidalgo, narinig ni Luna ang pag-uusap ni Doña Consuelo at Gabriel. Gabriel, anak, malapit na ang party na inihanda ko para sa iyo at kay Celeste. Sana naman ay magpakita ka ng interest. Hindi lang ito tungkol sa iyo, kundi sa kinabukasan ng ating negosyo, sabi ni Doña Consuelo, may diin sa bawat salita. Ma, pakiusap, pag-usapan natin ito mamaya, sagot ni Gabriel, na halatang iritado. Sumulyap siya kay Luna, na pilit na ibinababa ang kanyang tingin. Ang bawat sulyap, bawat haplos, bawat pahiwatig ng pagmamahal na ibinibigay ni Gabriel kay Luna ay parang nagiging lason ngayon. Paano niya haharapin ang lahat ng ito? Paano niya sasabihin sa lalaking mahal niya na magiging ama na ito sa 3 anak, sa gitna ng matinding pagtutol ng kanyang ina? Isang hapon, habang naglilinis ng kwarto ni Gabriel, nakita ni Luna ang isang lumang litrato ni Gabriel at ng kanyang ama. Nakita niya ang isang matamis na ngiti sa labi ng ama ni Gabriel, na tila may pagkaawa sa binata. Naalala niya ang kwento ni Gabriel tungkol sa kanyang ama,
kung paano ito namatay sa atake sa puso matapos ang isang matinding pagtatalo kay Doña Consuelo. Parang may pumitik sa isip ni Luna. Alam niya na mayroong mas malalim na dahilan ang pagiging kontrolado ni Doña Consuelo. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpa siya si Luna na pumunta sa simbahan. Nagdasal siya ng taimtim, humihingi ng gabay at lakas. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Walang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang kanyang sarili at ang Diyos. Pagkatapos magdasal, kumuha si Luna ng isang maliit na sobre at nagsulat ng isang maikling liham kay Gabriel. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngayon na. Hindi niya kayang itago pa ang sikreto na ito, lalo pat 3 buhay ang nakasalalay. Habang papalabas siya ng simbahan, naririnig niya ang mga usap-usapan ng mga tao tungkol sa paparating na party ng mga hidalgo. Narinig mo na ba? Magpapakasal na raw ang anak ni Doña Consuelo kay Celeste de la Cruz. Ang laki raw ng business deal na nakasalalay doon. Parang may pumunit sa puso ni Luna. Ang mga balita, ang mga usap-usapan, ang kanyang pagbubuntis, ang paglitaw ni Doña Consuelo sa klinika, lahat ay bumubuo ng isang nakakatakot na katotohanan. Napakaliit niya para kalabanin ang kapangyarihan ng pamilya Hidalgo. Ngunit mayroon siyang 3 dahilan ngayon para lumaban. 3 dahilan na magbibigay sa kanya ng lakas. Nang pabalik na siya sa mansyon, habang naglalakad siya sa pathway, nakita niya ang sasakyan ni Doña Consuelo na papasok. Ngunit bago pa ito makapasok sa garahe, bigla itong huminto sa tapat ng bahay. Lumabas si Doña Consuelo, may kausap sa telepono, at ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Hindi ko hahayaang masira ang lahat. Ang kasal na ito ang magliligtas sa atin. Kahit anong mangyari, matutuloy ang kasal ni Gabriel kay Celeste. Parang may pumindot sa isang buton sa utak ni Luna. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pamilya, sa kapangyarihan, at sa isang lihim na koneksyon na ngayon pa lang niya napagtanto. Ang kanyang mga anak ay magiging bahagi ng laban na ito. Ang pag-uusap ni Mama Consuelo sa telepono, tungkol sa importanteng kasunduan, at ang pangalan ni Celeste, ay parang paulit-ulit na martilyo sa ulo ni Gabriel. Matagal na niyang alam na may plano ang kanyang ina para sa kanya. Kailangan niyang magpakasal sa isang babaeng mula sa isang tikilala, at marangal na pamilya, para sa negosyo, para sa pangalan ng mga Hidalgo. Pero hindi niya inakala na ganito kabilis. At hindi niya inakala na ganito kakiro. Sinubukan niyang hanapin si Luna sa mansyon. Kinabahan siya, dahil ilang araw na siyang iniiwasan ng dalaga. Nararamdaman niyang may nagbabago, may kakaiba sa kilos ni Luna. Nag-aalala siya. Ang huling pag-uusap nila sa hardin, kung saan ipinangako niya na ipaglalaban niya ito, ay lalong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Paano niya ipaglalaban si Luna kung pati siya ay hindi na makakilos ng malaya? Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Gabriel sa kanyang silid, may kumatok. Si Luna. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang mukha ni Luna na maputla, at ang mga mata nito na may bakas ng pag-iyak. Hawak niya ang isang maliit na sobre. Luna, salamat at nagpakita ka, sabi ni Gabriel, may bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Kailangan nating mag-usap. Alam kong narinig mo si Mama. Inabot ni Luna ang sobre. Sir Gabriel, kailangan po ninyo itong basahin. Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig. Kinuha ni Gabriel ang liham. Nang buksan niya iyon, bumuwad sa kanya ang isang positive pregnancy test result. At sa ilalim nito ang salitang triplets. Para siyang binagsakan ng langit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang papel. Triplets. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3. Ang pagkabigla ay napalitan ng kagalakan, ngunit agad din itong sinakop ng matinding takot at responsibilidad. 3 bata. Ang mga bunga ng kanilang lihim na pag-ibig. Luna, totoo ba to? Ang tanging nasabi ni Gabriel, halos pabulong. Tumango si Luna at doon na siya tuluyang napaiyak. Opo, Sir Gabriel. Nalaman ko lang po kanina. Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa inyo. Niyakap ni Gabriel si Luna ng mahigpit. Walang Sir Gabriel dito, Luna. Tayo to, pamilya na tayo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayo. Aalagaan ko ang mga anak natin.
Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso, puno ng pagmamahal at determinasyon. Ngunit alam niya, malaki ang hamon na kakaharapin nila. Kinabukasan ng gabi, sa hapagkainan, sinubukan ni Gabriel na kausapin si Doña Consuelo. Puno ang kanyang dibdib ng lakas ng loob na nakuha niya mula sa balita tungkol sa kanyang mga anak. Simula ni Gabriel na may matigas na boses. May sasabihin po ako sa inyo. Hindi po ako papayag na magpakasal kay Celeste. Bumaba ang kutsara ni Doña Consuelo sa plato. Kumalabog iyon na parang tunog ng baril sa katahimikan ng silid. Mataman siyang tumingin kay Gabriel, ang mga mata ay naniningkit. At bakit naman, Gabriel? Dahil ba sa kasambahay na iyan? Ang huling bahagi ng pangungusap niya ay ibinulong, ngunit mailason. Hindi po ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa akin, Ma. At sa desisyon ko, pilit na pinatigas ni Gabriel ang boses. May mahal po akong iba. At may pamilya na po ako. Natawa si Doña Consuelo, isang mapait na tawa. Pamilya? Sino? Ang kasambahay na iyan at ang kanyang ang kanyang maliliit na problema? Doon na hindi nakapagtimpi si Gabriel. Tumayo siya, ang mga kamao ay nakakuyom. May mga anak po kami, Ma. 3. At mahal ko sila. Mahal ko si Luna. At pananagutan ko sila. Biglang tumayo si Doña Consuelo. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Anong kabastusan yan, Gabriel? Sa tingin mo ba ay hahayaan kong mangyari yan? Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng mga hidalgo dahil sa isang hamak na kasambahay at sa kanyang mga anak na walang ama. May ama sila, Ma. Ako. At hindi sila hamak. Sila ang mga apo ninyo, sigaw ni Gabriel. Ngumisi si Doña Consuelo. Mga apo. Hindi ko sila kailanman kikilalanin na mga apo. Mga produkto sila ng iyong kahinaan at pagsuway. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa makita kang kasama ang babaeng yan. Pagkatapos, kinuha ni Doña Consuelo ang isang lumang brown envelope mula sa kanyang briefcase sa tabi ng upuan. Ibinato niya iyon sa lamesa. Tingnan mo ito, Gabriel. Tingnan mo ang tunay na dahilan kung bakit kailangan mong sundin ang mga plano ko. Kinakabahang kinuha ni Gabriel ang envelope. Naglalaman iyon ng mga lumang dokumento ng negosyo, may mga lagda ng mga hidalgo at ng isang malaking pangalan ng kumpanya, ang Pamilya de la Cruz. Mayroon ding mga litrato na nagpapakita ng ilang miyembro ng Pamilya de la Cruz na nakikipag-ugnayan sa mga politiko at negosyante na may masamang reputasyon. Ang isa pang dokumento ay nagpapakita ng isang malaking utang na loob, 1 milyong piso, na may kinalaman sa isang e-business venture na hindi nabanggit ng malinaw. Tila may iligal na gawain na pinagtatakpan. Ang Pamilya de la Cruz ay maihawak sa atin, Gabriel, sabi ni Doña Consuelo, may bahid ng takot sa boses. Kung hindi ka magpapakasal kay Celeste, ilalabas nila ang lahat ng baho ng pamilya natin. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Ang kumpanya. Ang mansyon na ito. Lahat. Napaupo si Gabriel. Hindi niya maintindihan. Bakit ngayon lang niya nalaman ang lahat ng ito? Pero Ma, ano ito? Anong klaseng utang to? At bakit ngayon niyo lang sinasabi? Wala kang karapatang magtanong. Sinusubukan ko lang protektahan ang pamilya natin. Kung magpakasal ka kay Celeste, magiging ligtas tayo. Boses ni Doña Consuelo, puno ng desperasyon. Habang naguguluhan si Gabriel, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang key answer. Isang boses ang narinig niya, malalim at puno ng banta. Elwick Hidalgo, nakikita ko ang pinag-aawayan ninyo ng nanay mo. Kung hindi mo susundin ang gusto ni Doña Consuelo, siguraduhin mong hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Dahil ang madilim na sikreto ng pamilya mo ay lalabas. At hindi lang iyon, Elwick Hidalgo. May isa pang sikreto na mas malaki pa na itinatago sa inyo. Huwag kang gagawa ng mali na pagsisisihan mo habang buhay. Biglang naputol ang tawag. Nanlamig si Gabriel. Hindi lang ang kanyang ina ang nagbabanta sa kanya. Sino ito? At anong sikreto pa ang tinutukoy nito? Ang mga salita ni Gabriel, puno ng pangako at takot, ay umalinggaw sa isip ni Luna. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Gabriel na mahal siya nito at ang kanilang mga anak.
Pero ang mukha ni Doña Consuelo, ang banta mula sa hindi kilalang tinig sa telepono, lahat iyon ay nagpapahiwatig ng isang labanan na mas malaki kaysa sa kanilang pag-ibig. Hindi niya maaaring ipahamak si Gabriel ng dahil sa kanya. Kailangan niyang lumayo kahit masakit. Sa loob ng ilang araw, mas lalo niyang iniiwasan si Gabriel. Pinipilit niyang gawin ang kanyang trabaho ng tahimik nang walang pansinan. Ang kanyang tiyan ay dahan-dahan nang lumalaki at alam niyang hindi na niya ito matatago ng matagal. Ang mga sulyap ng ibang kasambahay ay nagpapahiwatig na may napapansin na sila. Isang umaga, habang naglilinis ng kwarto, nakita ni Luna ang isang dyaryo na nakalabas ang litrato ni Celeste. Sa tabi nito, ang headline, Hidalgo de la Cruz Merger is New Era for Business Giants. Para siyang sinaksak sa dibdib. Ito na. Nangyayari na ang kinatatakutan niya. Desidido siyang umalis. Kailangan niyang ipanganak ang kanyang mga anak sa isang lugar na malayo sa kaguluhan na ito. Pumunta si Luna sa kanyang silid at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Kakaunti lamang ang kanyang dala. Ilang damit, ang kanyang lumang cellphone, at ang ilang litrato ng kanyang pamilya sa probinsya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang kailangan niyang lumayo. Bago siya tuluyang umalis, dumaan muna siya sa kusina para magpaalam kay Aling Marta. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng matandang kusinera. Luna, apo, saan ka pupunta? Bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ni Aling Marta, na maihalong pagkabahala sa tinig. Uwi po muna ako sa probinsya, Aling Marta, sagot ni Luna, pilit na pinipigilan ang luha. Kailangan ko lang pong magpahinga. Nako, apo, mag-ingat ka. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito lang ako, sabi ni Aling Marta, at niyakap si Luna ng mahigpit. Sa loob ng bus, habang papalayo ang Maynila, naramdaman ni Luna ang kaba. Paano siya magsisimula ulit? Walang trabaho at 3 anak na pinagbubuntis. Ngunit sa bawat paglipas ng kilometro, tila unti-unting lumalakas ang kanyang loob. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Pagdating niya sa kanyang probinsya, dumiretso siya sa bahay ng kanyang tiyahin, si Aling Feli. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng kanyang tiyahin, ngunit hindi nito maiwasan ang magtanong tungkol sa kanyang paglaki ng tiyan. Sinabi ni Luna ang katotohanan, at sa kabila ng pagkabigla, sinuportahan siya ni Aling Feli. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Aling Feli sa balkonahe, biglang nabanggit ng kanyang tiyahin ang tungkol sa kanilang lupa. Naalala mo ba, Luna, ang kwento ng lolo mo tungkol sa lupain natin? Ang yaman-yaman daw noon pero biglang nawala. Mayroong isang mayaman na pamilya raw sa Maynila ang nangloko sa kanya. Ang lupit daw ng lolo ng mga yan, parang walang puso. Parang may pumitik sa isip ni Luna. Mayaman na pamilya sa Maynila? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang magtanong. Aling Feli, naalala niyo po ba kung anong pangalan ng pamilyang iyon? Nag-isip si Aling Feli. It said, parang. Hidalgo. Hidalgo nga. Kumpanya raw nila ang nagpabili sa lupa, tapos hindi na binayaran ng tama. Nagsampa ng kaso ang lolo mo, pero natalo. Nawalan tayo ng lahat. Parang binagsakan ng langit si Luna. Hidalgo. Ang pangalang paulit-ulit niyang naririnig sa mansyon, ang apelyido ni Gabriel, ang pangalan ng kanyang mga amo. Hindi ito maaaring magkataon. Ang kanyang lolo ay niloko ng pamilya Hidalgo. Ang pamilya na pinagtrabahuhan niya, ang pamilya na nagbigay sa kanya ng pag-asa, at ang pamilya na nagtulak sa kanya sa pusok ng pag-ibig. Sa gabi, habang nag-iisa si Luna sa kanyang silid, kinuha niya ang lumang kahon ng kanyang lolo. Naglalaman iyon ng mga lumang litrato, sulat at ilang dokumento. Habang naghahalongkat siya, nakita niya ang isang makapal na folder. Nang buksan niya iyon, bumungad sa kanya ang mga lumang papeles ng lupa, at sa isa sa mga dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng isang korporasyon, Hidalgo Real Estate Corporation. At sa ibaba ng pangalan, isang pirma na nagpapahiwatig ng ipagbebenta ng lupa sa halagang alam niyang mas mababa kaysa sa tunay na halaga nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Nag-init ang kanyang mga mata. Hindi ito maaaring maging totoo. Ang pamilya Hidalgo, ang pamilya ng lalaking mahal niya, ay siya ring pamilya na nagpahirap sa kanyang lolo at nagtulak sa kanyang pamilya sa kahirapan.
Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng pagsisikap niya na makatulong sa kanyang pamilya, ay may kinalaman pala sa mga taong kinakasama niya sa ilalim ng iisang bubong. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi ito basta pag-ibig na lang. Ito ay paghihiganti. Ito ay hustisya. Ang mga anak niya ay hindi lang basta bunga ng pag-ibig, sila ay magiging simbolo ng muling pagbangon ng kanyang pamilya. Isang tawag sa telepono mula sa Maynila. Hindi niya sinagot. Alam niyang si Gabriel iyon. Ngayon, hindi lang ang pag-ibig niya ang nakasalalay, kundi ang karapatan at dangal ng kanyang pamilya. Hindi na siya isang hamak na kasambahay. Siya si Luna na handang lumaban. Ang banta mula sa hindi kilalang tinig sa telepono ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Gabriel. May isa pang sikreto na mas malaki pa na itinatago sa inyo. Sino siya? At anong sikreto pa ang tinutukoy nito? Ang mga dokumento mula kay Mama Consuelo, ang mga larawan, at ang malaking utang na konektado sa pamilya de la Cruz ay nagpapakita ng isang masalimuot na web ng mga transaksyon na hindi niya lubos na maintindihan. Alam niyang may tinatago ang kanyang ina, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang problema. Ang pag-alis ni Luna ay nagpahirap kay Gabriel. Ilang beses niyang tinawagan ang numero nito, ngunit hindi ito sinasagot. Nagsimula siyang mag-alala. Nasaan na si Luna? Ligtas ba siya? At paano na ang kanilang mga anak? Ang pagkabahala para kay Luna at sa kanilang mga triplets ay nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang kanyang ina at ang lahat ng problema. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makawala sa arranged marriage. Lumapit siya sa kanyang matalik na kaibigan at abogado, si Leo. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang pagtutol ng kanyang ina, at ang biglaang paglitaw ng mga dokumento ng utang. Gabriel, malaki ito, sabi ni Leo habang sinusuri ang mga papeles. Mukhang matagal na itong utang at malaki ang kinalaman sa pamilya de la Cruz. Kung hindi mo susundin ang kagustuhan ng mama mo, posibleng magkaproblema ang inyong kumpanya. Pero may mga anak na ako, Leo, desperadong sabi ni Gabriel. At mahal ko sila. Ayokong magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. May legal na paraan pero hindi madali. Kakailanganin natin ng matibay na ebidensya para patunayan na pinipilit ka lang at para masira ang kasunduang ito nang hindi nakakapinsala sa negosyo ninyo. Kailangan natin malaman ang tunay na motibo ng pamilya de la Cruz, paliwanag ni Leo. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng solusyon, kinailangan pa rin ni Gabriel na dumalo sa mga business function na kasama si Celeste. Pilit niyang giningitian ang babae, ngunit ang bawat ngiti ay may kasamang kirot. Sa mga mata ni Celeste, nakikita niya ang parehong pilit ng ngiti. May kakaiba sa babae. Hindi ito mukhang masaya sa sitwasyon. Isang gabi, habang nasa isang social gathering sila, napansin ni Gabriel si Celeste na palihim na nakikipag-usap sa isang lalaki sa sulok ng function hall. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay maingat. Nang magkahiwalay sila, sinundan ni Gabriel si Celeste. Nakita niya itong pumunta sa garden at doon, muli itong nakipagkita sa parehong lalaki. Nag-uusap sila at sa bawat paggalaw ng kamay ni Celeste, may pahiwatig ng pagkabahala. Nagpasya si Gabriel na lapitan sila. Nang makita siya ni Celeste, bigla itong natigilan. Ang lalaki ay mabilis na umalis na tila may tinataguan. Celeste? Sino siya? Tanong ni Gabriel na may pagtataka sa boses. Nagulat si Celeste. Namumutla ang kanyang mukha. Gabriel. Ano wala? Wala lang. Kaibigan ko lang. Kaibigan? O baka masigit pa, diretsahang tanong ni Gabriel. Celeste, alam kong hindi mo ako mahal. At alam kong hindi mo rin gusto ang kasal na ito. Napayuko si Celeste. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, at sa mga mata niya, nakita ni Gabriel ang takot at paghihirap. Paano mo nalaman? Pareho tayo, Celeste. Pinipilit lang din ako ng nanay ko, sagot ni Gabriel. Pero may mas malalim na dahilan ang pagtutol ko. Hindi ko lang ayaw sa iyo. May mahal akong iba. At may mga anak na ako. Nagitla si Celeste. May anak ka na? Tumango si Gabriel. 3. Kaya hindi ako papayag sa kasal na ito. Hindi ko hahayaang mawala ang pamilya ko. Biglang lumambot ang mukha ni Celeste. Ako rin, Gabriel.
May mahal akong iba. Si Marco. Pinipilit lang din ako ng pamilya ko na pakasalan ka para sa isang business deal. Kung alam mo lang, mas mabigat ang pasanin ko. Ang pamilya ko may kinalaman sa mga iligal na gawain. At ang kasal na ito ay para lang takpan ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Iligal na gawain? Anong ibig mong sabihin? Ikinuwento ni Celeste ang lahat. Ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa mga underground dealings, at ang kasal nila ni Gabriel ay isang paraan para malinis ang kanilang pangalan at makakuha ng proteksyon sa mataas na lipunan. Alam niya na ang kanyang pamilya ay maihawak din na isikreto laban sa pamilya Hidalgo na konektado sa isang malaking issue sa lupa noong nakaraan. Kaya nga, Gabriel, sabi ni Celeste, kung tutulungan mo akong makawala sa kasal na ito, tutulungan din kita. Alam ko ang mga detalyeng kailangan mo para ibunyag ang lahat ng baho ng pamilya ko at ang koneksyon nila sa mama mo. Kung gusto mong ipaglaban ang pag-ibig mo at ang iyong pamilya, kailangan nating magtulungan. Nag-isip si Gabriel. Isang hindi inaasahang kaalyado. Isang taong may sarili ring problema pero handang lumaban. Kung totoo ang sinasabi ni Celeste tungkol sa iligal na gawain ng kanyang pamilya at ang koneksyon nito sa kanyang ina, magiging mas madali ang paghahanap ng solusyon. Sige, Celeste, sabi ni Gabriel na may bagong determinasyon sa kanyang boses. Magtulungan tayo. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado ang kalaban natin. Tango lang ang tugon ni Celeste, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Gabriel ang pag-asa. Ito ang simula ng kanilang lihim na pagkakaisa. Ngunit hindi nila alam gaano kalaki ang panganib na kanilang haharapin. Napakaliit ng bahay ni Aling Feli sa probinsya, ngunit sa mga mata ni Luna, ito ang kanyang kanlungan. Ang simple at payapang buhay doon ay kabaligtaran ng magulong mundo na iniwan niya sa Maynila. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, ang kaba at pangamba ay nanatili. Patuloy na lumalaki ang kanyang tiyan at sa bawat paggalaw ng tatlong buhay sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi na siya naglilinis ng bahay o nagtatrabaho sa bukid. Sa halip, abala siya sa paghahanda para sa pagdating ng kanyang mga anak. Naglalabas siya ng maliliit na damit, nag-aayos ng duyan na ibinigay ng kanyang tiyahin, at nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging ina. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin si Gabriel. Alam niyang nag-aalala ito at alam niyang patuloy itong naghahanap sa kanya. Ngunit ang pagtuklas niya sa koneksyon ng pamilya Hidalgo sa pagkawala ng kanilang lupa ay nagpatigas ng kanyang puso. Hindi na lang ito tungkol sa kanila ni Gabriel, ito ay tungkol sa hustisya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Luna, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Parang kinukurot ang kanyang matris. Nanikip ang kanyang paghinga. Ito na. Maaga pa para ipanganak ang mga bata, ngunit ang mga sakit ay nagpahiwatig ng kanyang nalalapit na panganganak. Aling Feli! Aling Feli, sigaw ni Luna habang pilit na kinakalma ang sarili. Agad na lumapit si Aling Feli at nang makita niya ang mukha ni Luna, alam niyang oras na. Naku, apo, maghanda ka. Dadalhin kita sa klinika. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na klinika ay tila walang katapusan. Bawat lubak sa daan ay nagbigay ng matinding sakit kay Luna. Pilit siyang kumapit sa braso ni Aling Feli, bumulong ng mga dasal. Gusto niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Nang makarating sila sa klinika, agad siyang dinala sa delivery room. Ang mga nurse at doktor ay abala sa paghahanda. Paulit-ulit siyang nag-iyak sa sakit, ngunit sa bawat pagtulak, naaalala niya ang mukha ni Gabriel at ang kanyang mga anak. Matapos ang ilang oras ng hirap, isang malakas na iyak ang umalingaungaw. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Babae po ang una, sabi ng nurse, habang iniaabot ang isang sanggol sa kanya. Lalaki po ang pangalawa. At isa pang babae po ang pangatlo. Napaiyak si Luna. 3 malulusob na sanggol. Ang kanyang mga triplets. Ang kanyang mga anghel. Hawak niya sila isa-isa, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanilang mukha. Nakita niya ang mga mata ni Gabriel sa isa, at ang kanyang sariling labi sa isa pa. Puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maprotektahan sila. Ipinangalanan niya ang mga ito, Gabriela,
para sa panganay na babae, bilang pag-alala sa pagmamahal niya kay Gabriel, Rafael, para sa lalaki, na nangangahulugang Healing P o paggaling, at T. Clara, para sa bunso na babae, na nangangahulugang diliwanag o kaliwanagan. Ang mga pangalan na ito ay sumasalamin sa kanyang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Samantala, libu-libong kilometro ang layo sa Maynila, mayroong kaguluhan sa mundo ng mga Hidalgo. Habang abala si Luna sa panganganak, nagsimulang lumabas sa publiko ang balita tungkol sa isang malaking eskandalo na kinasasangkutan ng Hidalgo Corporation. Ang mga lumang transaksyon na konektado sa pamilya de la Cruz ay muling binuksan. Lumabas ang mga balita tungkol sa ghost projects, padded contracts, at illegal land acquisition na nagdulot ng pagkalugi sa ilang maliliit na kumpanya at individual. Ang pangalan ng pamilya Hidalgo ay nalagay sa kahihiyan. Sa mansyon ng mga Hidalgo, si Doña Consuelo ay halos mawala sa sarili sa galit at pagkabahala. Nagkukumahog siya sa pagtawag sa kanyang mga abogado, pilit na pinatatakpan ang eskandalo. Ang mga reporters ay nakapalibot sa kanilang bahay, nagtatanong ng mga masasakit na katanungan. Doña Consuelo, totoo po bang may kinalaman ang inyong kumpanya sa iligal na pagbili ng lupa ilang dekada na ang nakalipas? Tanong ng isang reporter, habang inilalapit ang mikropono sa kanya. Doña Consuelo, may kinalaman po ba ang inyong pakikipag-ugnayan sa pamilya de la Cruz sa mga illegal transactions na lumalabas ngayon? Tanong pa ng isa. Nakita ni Luna, mula sa maliit na telebisyon sa waiting area ng klinika, ang mukha ni Doña Consuelo. Namumutla ito, may galit sa mga mata, ngunit may bakas din ng takot. Ito ang karma. Ang paghihirap na dinaranas niya ay bunga ng kanyang mga desisyon, ng kanyang kasakiman. Ang sakit na naramdaman niya sa nakaraan ay unti-unting bumabalik sa nagdulot nito. Niyakap ni Luna ang kanyang mga sanggol, mahigpit na mahigpit. Ito ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi na siya ang dating Luna na takot at mahina. May tatlong anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Ang bawat headline sa dyaryo, bawat balita sa telebisyon, ay parang suntok sa dibdib ni Gabriel. Ang Hidalgo Corporation na dating simbolo ng karangalan at kapangyarihan ay ngayon isentro ng eskandalo. Ang mga lumang isyu sa lupa, ang mga peking transaksyon, at ang koneksyon sa pamilya de la Cruz, lahat ng iyon ay unti-unting lumalabas sa publiko. Habang pinapanood niya ang kanyang inang si Doña Consuelo na humarap sa media, nakita niya ang takot sa mga mata nito, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Ngunit ang awa ay hindi sapat para burahin ang galit at pagkadismaya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nasa isip ni Gabriel, Luna at ang kanilang mga anak. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Luna, ngunit walang sumasagot. Nag-aalala siya, lalo na ngayong alam niyang buntis ang dalaga. Kailangan niyang hanapin sila, kailangan niyang panindigan ang kanyang pamilya. Ma, kailangan kong hanapin si Luna, sabi ni Gabriel kay Doña Consuelo. Isang hapon habang abala ang kanyang ina sa pakikipag-usap sa mga abogado. Luna, bakit mo siya hahanapin sa ganitong sitwasyon, Gabriel? Ang kumpanya natin ang nasa peligro. Ang pangalan natin, galit na sabi ni Doña Consuelo. Hindi mo ba naiintindihan ang bigat ng problemang ito? Ito ang bunga ng mga pagkakamali ng lolo mo at ngayon pati ikaw ay idinadamay ko para lang maligtas tayo. Ito rin ang bunga ng inyong mga desisyon, Ma, balik ni Gabriel, ang kanyang boses ay may diin. Ang pagtatago ng katotohanan, ang pagpilit sa akin na magpakasal, lahat ng ito ay nagpalala lang ng sitwasyon. Naglakad pa palabas si Gabriel, desidido. Kailangan niyang makita si Luna. Kailangan niyang malaman kung ligtas sila ng kanilang mga anak. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin ang probinsya ni Luna, hanggang sa natagpuan niya ang address ng tiyahin nito. Habang nagmamaneho siya papunta sa probinsya, tinawagan niya si Celeste. Celeste, alam mo na ba ang nangyayari sa kumpanya namin? Gabriel. Alam ko, mahinang sagot ni Celeste. Pati kami apektado. Ang pamilya ko, natatakot na rin. Kailangan kong malaman ang lahat ng nalalaman mo, Celeste. Ngayon na. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko at ang mga anak ko, sabi ni Gabriel, may pagmamadali sa boses. Nagkwento si Celeste. Detalye-detalye, binunyag niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa iligal na gawain ng kanyang pamilya, ang kanilang koneksyon sa ilang corrupt na opisyales.
at kung paano nila ginamit ang pamilya Hidalgo para takpan ang kanilang mga transaksyon. Ang kasal natin, Gabriel, ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay para linisin ang pangalan namin at para magkaroon kami ng access sa mga koneksyon ng pamilya mo. At anong kinalaman ng mama ko dito? Tanong ni Gabriel. Si Doña Consuelo nalaman niya ang tungkol sa aming ginagawa. Sa halip na ibunyag kami, nakipag-deal siya sa amin. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagpapanatili ng posisyon ng Hidalgo Corporation kaysa sa moralidad. Ang utang na pinapakita niya sa iyo ay bahagi lang ng deal. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, ilalabas namin ang lahat ng baho ng pamilya niyo, kasama na ang mga lumang kaso ng lupa na kinasangkutan ng lolo mo. Kaya kinailangan niyang ipilit ang kasal, paliwanag ni Celeste. Gulat na gulat si Gabriel. Ang sarili niyang ina, nakikipag-ugnayan sa mga kriminal. At ginamit ang kanyang sariling anak para sa pansariling interes. Ang galit ay lumukob sa kanya. Nang makarating siya sa probinsya, agad siyang dumiretso sa klinika kung saan ipinanganak ni Luna ang kanilang mga anak. Pagpasok niya sa waiting area, nakita niya si Luna, payat ngunit matatag, hawak ang isang sanggol sa kanyang bisig. Sa tabi niya, 2 pang sanggol ang mahimbing na natutulog. Luna, mahinang sabi ni Gabriel. Napaangat ng tingin si Luna. Nakita niya ang pagkabigla at kagalakan sa mukha ni Gabriel na napalitan ng sakit. Gabriel, tanging nasabi niya. Lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap ni Luna. Luna, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nalaman ko ang lahat. Ang lahat ng ginawa ni Mama. Ang tungkol sa lupa ninyo. Ang tungkol sa pamilya de la Cruz. Lumapit siya sa mga sanggol. Sila ba ang mga anak natin? Tumango si Luna at doon na siya tuluyang napaiyak. Sila si Gabriela, Rafael at Clara. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang sarili. Niyakap niya si Luna at ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang ipaglaban sila. Nang gabing iyon, matapos niyang masiguro na maayos si Luna at ang mga bata, bumalik si Gabriel sa Maynila. Diretso siya sa mansyon at doon, sa gitna ng sala, hinarap niya ang kanyang ina. Ma, alam ko na ang lahat, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng galit. Ang tungkol sa lupa ng pamilya ni Luna, ang iligal na koneksyon niyo sa pamilya de la Cruz, at ang tunay na dahilan kung bakit niyo ako pinipilit magpakasal. Namutla si Doña Consuelo. Anong pinagsasasabi mo, Gabriel? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Nagsisinungaling lang sila. Si Celeste, managsasama kami ngayon para ibunyag ang lahat ng baho ng pamilya de la Cruz at ang koneksyon ninyo sa kanila, matapang na sabi ni Gabriel. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Consuelo. Ang galit ay napalitan ng takot at pagkatapos ay ng desperasyon. Gabriel, pakiusap. Huwag mo kong ipahamak. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang akong ipahiya. Huli na ang lahat, ma, sabi ni Gabriel, may kirot sa boses. Ang mga pinaghirapan nyo, ang pangalan na pilit ninyong pinangangalagaan, masisira na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang ilang uniformed police officers, kasama ang isang opisyal. Sa likod nila, nakita ni Gabriel si Celeste na may kasama ring abogado. Doña Consuelo Hidalgo, sabi ng opisyal. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa ilang miyembro ng pamilya de la Cruz at subwena para po sa inyo kaugnay ng investigasyon sa Hidalgo Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo. Napaatras siya at sa mukha niya nakita ni Gabriel ang takot. Ngayon, buong-buo na ang pagbagsak ng kanyang ina. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Hidalgo Corporation at ang pagkakasangkot ni Doña Consuelo sa mga iligal na transaksyon ay mabilis na kumalat. Narinig din iyon ni Luna sa probinsya. Hindi siya nagalak sa mga balitang iyon. Sa halip, nakaramdam siya ng bahagyang lungkot. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Doña Consuelo, may parte sa kanya na ayaw makitang nasisira ang buhay ng ina ni Gabriel. Araw-araw, lumalaki ang kanyang mga anak. Si Gabriela, ang panganay, ay may matatalinong mata na parang kay Gabriel. Si Rafael, ang lalaki, ay palaging nakangiti na tila walang pinag-aalala. At si Clara, ang bunso, ay tahimik, ngunit may malalim na tingin.
Sa bawat pagngiti nila, nakikita ni Luna ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan, isang kinabukasan na malayo sa dilim ng nakaraan. Isang hapon, habang abala si Luna sa pagpapakain sa kanyang mga anak, biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya, bumungad sa kanya si Gabriel, kasama ang kanyang ina, si Doña Consuelo. Nakayuko si Doña Consuelo at ang kanyang mga balikat ay tila may dalang mabigat na pasan. Hindi na ito ang Doña Consuelo na mayabang at matapang na nakilala ni Luna. Luna, mahinang sabi ni Gabriel. Ma, gusto kang kausapin ni Luna. Tumango si Luna at binuksan niya ang pinto para makapasok ang mag-ina. Naupo si Doña Consuelo sa isang lumang upuan at mataman niyang tinitigan ang tatlong sanggol na mahimbing na natutulog sa duyan. Ang kanyang mga mata ay nanlambot at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Luna ang tunay na emosyon sa mga iyon, pagsisisi. Luna, simula ni Doña Consuelo, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo at sa iyong pamilya. Sa pamilya mo. Alam kong hindi sapat ang isang paumanhin para burahin ang sakit na idinulot ko, ngunit nagsisisi ako. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang protektahan ang pangalan ng aming pamilya para sa mga pinaghirapan ng ama ni Gabriel. Hindi ko inakala na ganito ang magiging kahihinatnan. At hindi ko inakala na masasaktan ko ang sarili kong anak at ang inyong mga anak. Napatingin si Doña Consuelo kay Gabriela, Rafael at Clara. May bahid ng luha sa kanyang mga mata. Sila ang mga apo ko, hindi ba? Ang mga apo ko na hindi ko dapat kinahiya. Lumapit si Luna sa kanya. Ang galit na matagal niyang pinanghawakan ay unti-unting nawawala. Sa halip, nakaramdam siya ng awa para sa matandang babae. Alam niyang sa likod ng tigas ng puso ni Doña Consuelo ay mayroong nakatagong sakit at trauma. Doña Consuelo, sabi ni Luna, mahinahon ang boses. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero para sa mga anak ko at para sa sarili ko, pipiliin ko ang kapayapaan. Patawarin ko po kayo. Nagulat si Doña Consuelo. Umangat ang kanyang tingin kay Luna at doon na siya tuluyang napaiyak. Niyakap niya si Luna ng mahigpit at sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang lumabas ang lahat ng sakit at pagsisisi na matagal niyang tinago. Sa mga sumunod na araw, madalas na dumalaw si Doña Consuelo sa kanila. Hindi na siya ang dating Doña Consuelo na puno ng pagmamataas. Naglalaro na siya sa mga triplets, kinakausap sila at nagkukwento ng mga lumang istorya. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo ay naging daan para unti-unti niyang tanggapin si Luna. Isang gabi, habang naglalakad si Gabriel at Luna sa dalampasigan, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Luna. Luna, salamat. Salamat at binigyan mo pa rin ng pagkakataon si Mama. Salamat at pinatawad mo siya. Hindi lang para kay Mama mo, Gabriel. Para din sa atin. Para sa mga anak natin, sagot ni Luna. Kailangan nating magsimula muli na walang puot sa puso. Kaya ba, Luna, sabi ni Gabriel, lumuhod sa harap niya, pakasalan mo ako. Simulan natin ang isang tunay na pamilya. Hindi ko nahahayaang may makasira sa atin. Tumingin si Luna sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang sinseridad, ang pagmamahal, at ang bagong lakas na nagmumula sa lalaking mahal niya. Tumango siya at sa bawat pagtango, naramdaman niya ang kalayaan. Gabriel. Pakakasalan kita. Habang magkayakap sila sa ilalim ng buwan, may biglang kumatok sa bahay ng tiyahin ni Luna. Lumabas si Aling Feli, may hawak na isang sulat. Luna, apo, may sulat ka galing sa Maynila. Galing sa korte, sabi ni Aling Feli. Tungkol daw sa lupa natin. Nagkatinginan si Luna at Gabriel. Hindi pa tapos ang laban. Ang sulat mula sa korte ay nagpabalik sa lahat ng pinagdaanan ni Luna. Ang sakit, ang galit, at ang pagkadismaya sa pagkawalay ng kanilang lupa ay muling sumirit sa kanyang sistema. Ngunit ngayong kapiling niya si Gabriel at ang kanilang mga anak, kasama ang pagbabago ni Doña Consuelo, nakaramdam siya ng isang bagong uri ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. Anong ibig sabihin nito, Luna? Tanong ni Gabriel habang binabasa ang sulat. Muling binubuksan ang kaso ng lupa ng lolo mo. Tumango si Luna. Opo, Gabriel. Siguro ito na ang tamang panahon para makakuha ng hustisya ang pamilya ko. Hindi ako papayag na mag-isa kang haharap sa lahat ng ito, sabi ni Gabriel, hinawakan ang kamay ni Luna.
Tutulungan kita. Ngayon, buong-buo na akong susuporta sa'yo. Ilang araw matapos ang pagdating ng sulat, bumalik si Gabriel sa Maynila. Hindi na siya nag-atubili. Agad niyang kinontak si Leo, ang kanyang abogado, at ibinahagi ang lahat ng detalye tungkol sa lupa ni Luna. Ipinaliwanag din niya ang mga nalaman niya mula kay Celeste tungkol sa koneksyon ng kanyang ina sa pamilya de la Cruz at ang mga ilegal na transaksyon. Gabriel, malaki ito, sabi ni Leo habang sinusuri ang mga lumang dokumento ng lupa ni Luna. Mukhang may basehan ang kaso. Ang lolo mo ay biktima ng isang syndicated land grabbing scheme na kinasasangkutan ng ilang maimpluwensyang tao, kasama na ang ilang koneksyon sa pamilya de la Cruz. Nagsimulang magtrabaho ng masigasig si Gabriel at Leo. Naghukay sila ng mga lumang records, kinontak ang mga dating empleyado ng Hidalgo Corporation na posibleng may alam sa mga transaksyon noong nakaraan at naghanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa pandaraya. Araw at gabi silang nagtatrabaho. Si Gabriel, na dating nag-aalangan, ay naging masigasig at determinado. Ito ang kanyang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya at para patunayan ang kanyang sarili kay Luna at sa kanilang mga anak. Samantala, madalas na bumibisita si Doña Consuelo sa probinsya. Hindi na siya nakatira sa mansyon dahil sa investigasyon ng Hidalgo Corporation. Sa halip, sa isang mas simpleng bahay muna siya naninirahan. Ang kanyang pagbabago ay nakakagulat. Madalas niya nang dalawin si Luna at ang mga triplets. Naglalaro siya kina Gabriela, Rafael, at Clara, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Luna, apo, sana mapatawad mo pa rin ako sa lahat ng nagawa ko, sabi ni Doña Consuelo isang hapon, habang hawak ang kamay ni Luna. Sana ay maging masaya ka sa piling ni Gabriel. At sana ay mapatawad mo ang pamilya namin. Patawad na po kayo, Doña Consuelo, sabi ni Luna at ninisyan ang matandang babae. Ang importante po ay natuto tayo sa mga pagkakamali. Dumating ang araw ng pagdinig. Pumunta sa korte sina Luna, Gabriel at maging si Doña Consuelo. Puno ang courtroom ng mga tao, mga biktima ng Hidalgo Corporation, mga nagmamasid at mga reporter. Nandoon din si Celeste na may kasama ring abogado at nakikiisa sa kanila. Habang nagaganap ang pagdinig, isa-isang inilatag ni Leo ang mga ebidensya. Mga dokumento, mga testimonya ng mga dating empleyado, at maging ang mga personal na tala ni Doña Consuelo na nagpapakita ng kanyang kaalaman sa mga ilegal na transaksyon. Si Gabriel ay naging matatag sa kanyang testimonya, ipinaliwanag niya ang lahat ng nalaman niya tungkol sa koneksyon ng kanyang ina sa pamilya de la Cruz at ang kanilang mga plano. Sa huling araw ng pagdinig, bago ibigay ang hatol, tumayo si Doña Consuelo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga taong nasaktan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Inamin ko ang aking mga pagkakamali. Ang lahat ng ginawa ko ay para lamang protektahan ang aming pangalan, ngunit sa proseso, nawala ko ang aking sarili at ang aking mga pinaniniwalaan. Handa po akong harapin ang anumang hatol ng korte. Matapos ang mahabang pagdinig, ibinigay ng hukom ang kanyang desisyon. Sa kaso ng lupa ni Luna, pinabora ng korte ang pamilya ni Luna. Ang lupa ay ibabalik sa kanila at mayroon ding sapat na bayad pinsala para sa lahat ng paghihirap na kanilang pinagdaanan. Para sa kaso ng Hidalgo Corporation, may mga parusa at multa, ngunit dahil sa pag-amin ni Doña Consuelo at sa kooperasyon ni Gabriel at Celeste, nabawasan ang bigat ng hatol. Ang kumpanya ay magkakaroon ng bagong pamunuan at kailangan nilang sumailalim sa matinding reforma. Napaiyak si Luna. Tagumpay. Tagumpay para sa kanyang pamilya. Niyakap niya si Gabriel at pagkatapos ay niyakap din si Doña Consuelo. Ito ang simula ng paggaling. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas sila sa korte, nilapitan ni Gabriel si Luna. Luna, ngayon na wala nang sagabal, gusto kong ituloy ang kasal natin. Gusto kong maging formal na pamilya tayo, sa mata ng Diyos at ng tao. Umiti si Luna, at sa mga mata niya, nakita ni Gabriel ang kagalakan at pag-asa. Gabriel, pakakasalan kita. Habang nagpaplano sila ng kasal, at habang unti-unting bumabangon ang pamilya ni Luna, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Galing ito kay Leo. Gabriel, may balita ako, sabi ni Leo, may bahid ng pag-aalala sa boses.
Ang kaso laban sa Hidalgo Corporation, partikular ang mga koneksyon sa pamilya de la Cruz, may nakakita ng bagong ebidensya. Muling bubuksan ang kaso. At mas delikado na ito ngayon. May nagtatangkang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang balita mula kay Leo na muling bubuksan ang kaso laban sa Hidalgo Corporation ay parang sampal sa mukha ni Doña Consuelo. Akala niya ay natapos na ang lahat, na nabayaran na niya ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang pag-amin sa korte. Ngayon, heto na naman, bumabalik ang mga anino ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Hindi na niya itatago ang katotohanan. Ilang araw bago ang bagong pagdinig, nag-usap sila ni Gabriel. Nakita ni Doña Consuelo ang pag-aalala sa mukha ng kanyang anak. Alam niyang labis itong naghirap dahil sa kanya at sa mga lihim na kanyang tinago. Ma, ayos lang ba kayo? Kaya niyo bang harapin ito ulit? Tanong ni Gabriel na may pag-aalala sa tinig. Ngumiti si Doña Consuelo, isang ngiti na ngayon ay may kasamang kapayapaan. Anak, kaya ko na. Mas madali na ngayon dahil alam kong kasama ko kayo. At dahil alam ko na ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa akin. Sa mga araw na lumipas, madalas na dumalaw si Doña Consuelo kina Luna at sa kanilang mga apo. Ang mga tawanan ng mga triplets ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Nakita niya ang pagbabago sa buhay ni Luna, ang kaligayahan sa mga mata ni Gabriel, at ang pagkakaisa ng kanilang bagong pamilya. Iyon ang kanyang inspirasyon. Dumating ang araw ng muling pagdinig. Punong-puno ang korte ng mga reporter at tagamasid. Ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa nauna, dahil may mga bagong ebidensya na nag-ugnay sa Hidalgo Corporation sa mas malalim na koneksyon sa iligal na sindikato na may kinalaman sa pamilya de la Cruz. Nang tawagin ang pangalan ni Doña Consuelo, lumakad siya patungo sa witness stand ng may dignidad. Wala na ang dating pagmamataas at pilit ng ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kapayapaan. Doña Consuelo Hidalgo, mangyari po lamang na sabihin ang lahat ng nalalaman nyo tungkol sa mga transaksyon ng Hidalgo Corporation sa pamilya de la Cruz at ang inyong koneksyon sa kanila, sabi ng piskal. Nagsimulang magsalita si Doña Consuelo. Walang pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya nilapitan ng pamilya de la Cruz matapos mamatay ang kanyang asawa, at kung paano nila siya tinakot sa paglalantad ng mga lumang issue sa lupa at ang pagbagsak ng kumpanya. Inamin niya ang kanyang takot sa kahihiyan at ang kanyang paghahangad na protektahan ang pangalan ng mga Hidalgo, kaya't nakipagkasundo siya sa kanila. Ipinaliwanag niya kung paano nila ginamit ang kasal ni na Gabriel at Celeste bilang takip para sa kanilang mga iligal na operasyon. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa aking pagmamataas, nabulag ako. Nasaktan ko ang aking sariling anak at ang pamilya ni Luna. Ngayon, handa po akong harapin ang anumang hatol. Ang importante po ay lumabas ang katotohanan. Matapos ang kanyang testimonya, lumapit si Gabriel kay Doña Consuelo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina ay malinaw na nakikita. Nandoon din si Luna na may kasamang ngiti. Pagkatapos ng ilang oras ng pagdinig, ibinigay ang hatol. Dahil sa pag-amin ni Doña Consuelo at sa mga matibay na ebidensya, napatunayan ang kanyang pagkakasala. Ngunit dahil sa kanyang kooperasyon at sa mga pangyayari, nabawasan ang kanyang sentensya. Ang Hidalgo Corporation ay kailangan pa ring magbayad ng malaking multa at ang pamunuan nito ay ganap na babaguhin. Ang pamilya de la Cruz, sa kabilang banda, ay nahaharap sa mas matinding parusa. Nang matapos ang pagdinig, habang papalabas si Doña Consuelo sa courtroom, may biglang sumugod na isang lalaki. May hawak itong kutsilyo at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hayop ka! Sinira mo ang buhay namin. Kailangan mong magbayad, sigaw ng lalaki. Isa pala ito sa mga biktima ng iligal na gawain ng pamilya de la Cruz at koneksyon ng Hidalgo Corporation. Biglang sumugod si Gabriel at mabilis niyang inilayo ang kanyang ina mula sa panganib. Niyakap niya si Doña Consuelo, pinoprotektahan ito mula sa galit na lalaki. Sumunod ang mga security guard at agad na pinakalma ang sitwasyon. Nanginginig si Doña Consuelo, ngunit sa mga bisig ni Gabriel, nakaramdam siya ng kaligtasan. Ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, ay nandyan para sa kanya. Ito ang tunay na kayamanan na matagal niyang hindi pinahalagahan.
Ang sikat ng araw ay marahang pumasok sa bintana ng simbahan, nagbibigay liwanag sa mukha ni Luna habang papalapit siya sa altar. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit puno ng pag-asa at kaligayahan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi sa galak. Ang kanyang mga anak, sina Gabriela, Rafael, at Clara, ay nakaupo sa unang hanay, mahimbing na natutulog sa mga bisig ni na Aling Feli at Aling Marta, na may ngiti sa kanilang mga labi. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Gabriel, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan si Luna. Wala na ang anino ng takot at pag-aalangan sa kanyang mukha. Ngayon, matatag na siya, handang harapin ang anumang pagsubok, basta kasama niya si Luna at ang kanilang mga anak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagpalitan sila ng pangako. Hindi lang ng pangako ng pagmamahalan, kundi ng pangako ng pagkakaisa, pagtitiwala at pagpapatawad. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, ang kanilang pag-ibig ay nanatiling matatag. Gabriel, tinatanggap mo ba si Luna bilang iyong asawa, upang mahalin at alagaan habang buhay, sa hirap at ginhawa? Tanong ng pari. Opo, Padre. Tinatanggap ko po ng buong puso, matatag na sagot ni Gabriel. At ikaw naman, Luna, tinatanggap mo ba si Gabriel bilang iyong asawa, upang mahalin at alagaan habang buhay, sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Tinatanggap ko po, puno ng emosyon ang tinig ni Luna. Ang kanilang mga kamay ay pinag-isa. Ang singsing na isinusuot nila ay hindi lang simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib, kundi ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang pangarap. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa isang simpleng reception sa tabing dagat. Ang mga kaibigan at pamilya ay nandoon upang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan. Nakita ni Luna si Doña Consuelo, na ngayon ay nasa gilid ng kanyang mga apo, masaya at malayang naglalaro kasama sila. Ang dating matigas at kontroladong Doña Consuelo ay napalitan ng isang lola na puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nanlambot at madalas na nakikita siyang nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Lumapit si Luna kay Doña Consuelo. Salamat po, Mama, bulong niya. Ngumiti si Doña Consuelo. Salamat din, Luna. Salamat sa pagpapatawad. At salamat sa pagbibigay sa akin ng mga anghel na ito. Sa mga sumunod na buwan at taon, dahan-dahang itinayo ni na Gabriel at Luna ang kanilang pamilya. Ang lupa ng pamilya ni Luna ay muling namulaklak. Ginawa nila itong isang organic farm na nagbibigay ng kabuhayan sa kanilang komunidad. Si Gabriel, sa tulong ni Leo at Celeste, ay nagtatag ng isang bagong kumpanya na nakatuon sa sustainable development at ethical business practices. Malayo sa dating mundo ng Hidalgo Corporation, mas payapa at mas makabuluhan ang kanilang buhay. Ang mga triplets, sina Gabriela, Rafael at Clara, ay lumaki na malulusog at masisigla. Si Gabriela ay naging matalino at mapagtanong, parang isang maliit na bersyon ni Gabriel. Si Rafael ay may pusong mamon, laging handang tumulong sa kapwa. At si Clara ay naging isang artist na mahilig sa pagpipinta at musika. Isang hapon, habang magkakasama silang nagpipiknik sa bukid, pinagmamasdan ni Luna ang kanyang pamilya. Si Gabriel na masayang naglalaro sa kanilang mga anak, si Doña Consuelo na abala sa paggawa ng sandwiches, at ang mga bata na masayang tumatakbo. Ang buhay ay hindi madali. May mga pagsubok, may mga sakit, at may mga lihim na maaaring makasira ng lahat. Ito ang mga salitang tumatak sa isip ni Luna. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, kung mayroon kang pananampalataya, katatagan at pagmamahal, kaya mong lagpasan ang anumang balakid. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa pag-aasawa. Ito ay nagsisimula sa araw-araw na pagpili na mahalin, magpatawad at lumago, kasama ang mga taong pinakamamahal mo. Para sa kanilang pamilya, ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon para maging mas matatag. At ang kanilang pag-ibig na nasubok ng apoy ay naging mas matibay, mas totoo, at higit sa lahat, walang hanggan.